Magandang buhay po at welcome dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Ngayon po ay papaliwanag ko how to transform radical form into exponential form and vice versa, exponential form to radical form. Kagaya po ng radical form na ito, cube root of 5x squared can be transformed into 5x squared raised to 2/3. So, paano nga po ba mag-transform? Yan po yung tuturo ko sa video na ito, step by step. Okay, so for part A, transform the following radical form into exponential form. So, magpipresent po ako ng 6 different radical form. Paano po ba yan i-transform into exponential form? At for part B, transform the following exponential form into radical form. So, given naman po yung exponential form, ay ta-transform naman po natin into radical form. Okay, so let's start with part A, radical form into exponential form. Number 1 example, square root of x raised to the 3rd power. So, paano po natin yan i-transform into exponential form? Ito po yung ating rule. Nth root of a raised to m is equal to a raised to m over n. If you notice, yung radical form po natin, pag nilipat sa exponential form, ang exponent po ay fraction, m over n. Ano po? Paano po gawin yan? Kunin po natin yung kanyang radicand, okay? Yung nasa loob ng root. So, a po yan. Kukopyahan lang po natin a. And then, for example, ang exponent ng a ay m, yun po yung gagawin nating numerator sa fraction. At yung index, n, yun po yung denominator. Kaya, m over n. Ano po? So, try po natin sa ating example. Okay, ito po yung ating radicand, x. So, kopyahin po natin. At ang exponent po ng x sa loob ng root ay 3. Okay? So, i-divide natin or i-over natin yung index ng root. So, if you notice sa ating example, wala pong index, meaning to say, ito po ay 2, square root. Ano po? So, 3 over 2. Yung 3 over 2 na yan, yan na po yung gagawin nating exponent ng x. So, x raised to 3 over 2. Bago po ako mag-present ng second example, click lang po muna ang like and then subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel at notification bell upang sa gaon ay ma-update ka sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay gumagawa ako ng mga learning tasks at performance tasks sa mga susunod na lesson. Okay, so let's have this number 2 example, cube root of 7x squared. To transform, kunin po natin yung kanyang radicand 7x squared. Okay? Since meron po siyang numerical coefficient na 7, lagyan po natin ng parenthesis to make us 1. Ano po? So, lagyan po natin din ng parenthesis doon sa ating radicand. Kung meron po siyang parenthesis na ganyan, ang magiging exponent po ay yung numerator ay yung exponent ng 7x squared sa labas ng parenthesis. Since wala po, meaning to say automatic yan po ay 1. Over or i-divide natin yung index, ano po, o yung root. That is 3, nakikita natin. So, 1/3. Yung 1/3 na yan, yan na po yung exponent ng radicand natin na 7x squared. So, this will become 7x squared raised to 1/3. Okay, so how about this number 3 example? Fifth root of 2x squared y. Okay, nagdagdag po ako dito ng variable. So, dalawa na po yung variable. Okay, so again, ang gagawin lang po natin ay kuhin natin yung buong radicand, 2x squared y. So, sabi ko po kanina, kailangan nating gawin as 1. So, maglagay po tayo ng parenthesis. Ano po? And then, sa labas ng parenthesis, kukunin natin yung kanyang exponent. Since wala, mean to say, that is 1. And then, i-divide natin yung index natin. Ang index ay 5. So, 1 over 5. Yan na po yung magiging exponent ng ating radicand na 2x squared y raised to 1/5. Okay? So, yan po yung kanyang exponential form. Okay? So, another one example, number 4. Cube root of 5x squared raised to the 4th power. Okay, dito, meron na po tayong outside exponent. Ano po? Pero,
ang kanyang base ay ito po, cube root of 5x squared. Kasama po yung root dun sa base ng 4. So, ang gagawin lang po natin yan to transform into exponential form, ito pong nasa labas ng parenthesis na yan, yan po yung gagawin nating numerator. Ano po? Dun sa ating magiging exponent. All over yung index na nasa loob, 3. So, 4 over 3. Yan po yung magiging exponent ng radicand natin na 5x squared. So, 5x squared raised to 4 over 3. So, yan na po yung kanyang exponential form. Okay, so how about this number 5 example? Cube root of 8ab raised to the second power. If you notice here, meron na po tayong parenthesis. So, hindi na po tayo maglalagay ng parenthesis. Ano po? Ang gagawin lang po natin, kunin natin yung exponent ng ating radicand sa labas ng parenthesis, which is 2. So, yun po yung magiging numerator natin. Divide by yung ating index, 3. Nakikita natin. So, 2/3. Yan po yung ating magiging exponent sa 8ab. Okay, so 8ab raised to 2/3, yan na po yung kanyang exponential form. Okay, so how about this number 6 example? Square root of 3 over m raised to the 5th power. Yung ating radicand ngayon dito ay fraction. 3 over m raised to the 5th power. So kahit ano po yung kanyang radicand, kahit gano'ng karami, maglagay lang po ng parenthesis. Ano po? So 3 over m raised to the 5th power. Ang exponent niya ay, ito yung numerator, exponent sa labas ng parenthesis, 1, all over yung ating index. So, wala po tayo nakikitang index sa ating root, meaning to say, yan po ay 2. Okay? So, 1/2. Yung 1/2 na yan, yan na po yung magiging exponent ng ating radicand na 3 over m raised to the 5th power. So, yan po yung kanyang exponential form. Okay, so how about exponential form into radical form? Let's have number 1 example, 10 raised to 2/5. So, meron po siyang parenthesis, pwede rin pong walang parenthesis, 10 raised to 2/5, kung siya po ay mag-isa, kung yan po ay number lang. Okay? So, again, ay sundin po natin yung ating rule. Para ma-transform po yan into radical form, kopyahin po natin yung base na 10. And then, gawa po tayo ng radical symbol. Yung 10 po ay radicand na. Okay? And then, yung exponent ng 10 sa loob ng radical symbol ay yun po yung numerator ng exponent. So, dito, 2 po yung numerator. So, 10 raised to the second power. And then, yung denominator na 5, yun po yung magiging index. Ano po? So, in this case, since yung 10 ay may exponent na 2 at yung 10 ay number, pwede po yan i-simplify. What is 10 squared? Meaning to say that is 10 times 10, that is equal to 100. So, 5th root of 100, yan na po yung kanyang radical form. Okay, so how about this number 2 example? 3x squared raised to 2/3. Okay, meron po tayong parenthesis dyan kasi yung given po ay may numerical coefficient na 3 at may variable na x squared. Okay, so to transform, ay kunin po natin yung base na 3x squared. And then, gawa po tayo ng radical symbol. Magiging radicand na po yung 3x squared. At yung exponent ng 3x squared sa loob ng radical symbol ay, yun po yung numerator ng ating exponent na 2/3. So, 2. Ilagay po natin 2 sa labas ng parenthesis. Okay? At yung denominator na 3, yun po yung magiging index. Pwede na po yan na radical form. Pero, pwede rin pong isimplify yan. So, paano po isimplify? Ganito lang po yan. Cube root of, distribute natin yung 2 outside the parenthesis. So, 2 times yung exponent ng 3. 2 times 1 ay 2. Yung exponent kasi ng 3 ay 1. Ano po? Kasi wala tayong nakikita. So, 2 times 1, that is 2. Kaya, 3 raised to the second power. And then, yung x, multiply natin yung exponent ng x, 2. Doon sa labas ng parenthesis na exponent na 2, so 2 times 2 is equal to 4. Again, meron po tayong number na may exponent, kailangan pong isimplify. So ano po yung 3 squared? That is, 3 times 3 equal to 9. And then yung variable na x raised to the 4th power. Yan na po yung kanyang
radical form. Okay, so how about this number 3 example? A squared b cubed c raised to the 4th power raised to 1/3. Okay, so tatlo po yung ating variables, a, b, c. Kopyahin lang po natin yan. Yan. And then, gawa po tayo ng radical symbol. At sa labas po ng parenthesis dito sa ating a squared b cubed c raised to the 4th power, ang kanyang maging exponent ay 1. Yun po yung numerator sa 1/3 na exponent. At yung 3, yan po yung magiging index natin. Since 1 po yung exponent sa labas ng parenthesis dito sa ating radicand, pwede lang pong tanggalin. So, magiging a squared b cubed c raised to the 4th power. Okay, so how about this number 4 example? 2x squared raised to negative 1/3. So, in this case, negative po yung ating exponent. Bago po natin yan i-transform into radical form, ay gawin po muna natin yan na positive. Para magawa po yan na positive, ay gagawin lang po natin yan na denominator. So, yan po yung ating division bar. Sa denominator ay 2x squared. Ano po? And then, yung kanyang exponent na 1/3. Since binaba po natin sa denominator, magiging positive po yung kanyang exponent. Kaya positive 1/3. At wala pong matitira sa numerator, lagyan po natin ng 1. Ano po? So, yan na po yung kanyang bagong exponential form. Pero wala na po siyang negative. So, pwede po natin yan gawin na radical form. So, 1 over, yung ating pong base ay 2x squared. Kopyahin lang po natin, 2x squared. And then, gawa po tayo ng radical symbol. Again, yung exponent na 1 sa 1/3 ay yun po yung maging exponent dito sa loob ng ating radical symbol. So, 1. At yung index ay 3. Okay? So, pwede lang pong tanggalin yung 1 kapag 1 lang po exponent. So, 1 over cube root of 2x squared. Yan na po yung kanyang radical form. Okay, so how about this number 5 example? 2x raised to the 2/3 power. Okay, yung exponent po na 2/3, ang may exponent lang ay x. Hindi kasama yung 2. Bakit? Kasi walang parenthesis. Yung 2 ay hindi kasama sa lalagyan natin ng radical symbol. Nasa labas siya. So, 2, yung base natin ay x. So, iyan lang ang magiging o malalagyan ng radical symbol. So, x. And then, yung exponent ng x sa loob ay yun yung numerator sa fraction, 2/3. So, 2. And then, yung denominator na 3, yun yung magiging index. 2 cube root of x squared, yan na po yung kanyang radical form. Salamat sa panunood. Nawa ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. Don't forget to like and subscribe for more video lesson.